Now, let's do factoring trinomials. By the way, welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Marami talagang nagtatanong, ma'am, doon na naman tayo sa factoring of trinomials. Sabi ko, magbigay naman kayo ng mga examples. So anyway, meron naman tayong mga previews ng mga trinomials. Yung iba pa hindi natin nasagutan. So ngayon sagutan natin. Meron tayong mga trinomials dito, 4 yung sagutan natin sa videong ito. And by the way, para sa mga previous na videos natin regarding sa pag-factor out ng mga trinomials, pwede nyo i-search, tapos idugtong nyo lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out ba yung dati na nating na-upload na mga katulad nito. Ngayon, i-emphasize natin kung paano ba sagutan yung pinakamadaling way kapag itong nasa unahan ba, hindi siya tulad dito sa 1 and 2 natin na ang coefficient ay 1 lang. Napakadali lang yan. So anyway, umpisahan natin si number 1. Kapag mag-factor out tayo ng ganito ba, meron man yang, I think meron yang guide. Alam ko meron yang guide sa libro. By the book, wag tayo sa by the book. Doon tayo sa bahay-bahay. Magbahay, ganun lang din naman yung galing sa libro na magbahay-bahay tayo. Balik parenthesis, 2 parenthesis ba? Pero merong specific yata sa libro. So, ganito magbahay-bahay tayo. Tingnan nyo yung, meron tayong x squared dyan. Yung x squared, dito natin yan ilagay, mayroon tayong 2x. Yung mga operations na nandyan ay parihong plus. Kapag parihong plus, wala tayong problema. Parihong plus yung operation natin. Again, ibahin natin yung kulay para klaro. Yung operations na nandito, parihong plus, wala tayong problema dyan. Next, focus kayo dito sa ating constant na 12 or yung numero lang ba na 12. Ano ang hanapin natin dito? Yung mga factors ni 12. And by the way, itong 12 na ito, positive siya. Positive lahat. Walang problema, puro positive yung dalawang nasa bahay-bahay natin. Ano ba yung mga factors ni 12 na dapat kung i-total natin, mag-total tayo na dapat ang sagot kapag i-total natin ay dapat 8. Nasaan yung 8? Yung nasa gitna. Bakit total? Kasi nga positive naman yan lahat. So therefore, mag-add tayo. Ano ba yung mga factors ni 12? So mga factors ni 12, we have 12 at 1. Kung i-total mo yan, 13. We have 4 and 3. Kung i-total mo yan, 7. We have 6 and 2. Kung i-total natin yan, that is 8. Therefore, ito yung gamitin natin. 6 at 2. Yan na yung sagot. Next, number 2. Ang mga operations na nandito, meron tayong puro negative. Mga purong negative. Gawa ulit tayo ng 2 bahay. Yung 2 bahay, x squared, lagyan natin ng parehong x. Tapos, meron tayong negative 27. Itong si negative 27, malamang negative at positive yung i-multiply natin. Kasi nga, negative 27. So, malamang, this is negative and positive. Ngayon, yung nasa gitna ay negative 6. Tingnan nyo, yung nasa gitna, uulitin ko, negative 6. Therefore, dapat yung negative ay dapat ito yung bigger number or greater value. Sa mga factors dito, anong gagawin natin? Difference. Kasi negative yan siya
Basta ang difference ay dapat 6 ang difference. Negative 6. Ano ba yung mga factors ni 27? Mga factors ni 27. 27 at 1. Ano pa ang mga factors nito? We have 9 at 3. That is 27. Para ang maging difference ay dapat negative 6. Dapat negative 6 ang difference. So therefore, again, yung bigger number ay dapat negative. So this is negative 6 kung i-add natin. So therefore, ito na yung mga number natin. Yung 9 dito sa negative, yung positive or yung plus nandyan, si 3. Ganun lang kadali. Yan na yung sagot. Kahit magbaliktad pa man yan sila ng bahay-bahay, kung i-multiply mo, ganun pa rin yung sagot. So, yan na yung sagot dito sa number 2. Now, number 3. Paano na lang, wait lang, kaya medyo malayo man siya. So, ngayon, paano na lang kung meron tayong 2 na coefficient? Ano kaya ang gagawin natin? Simplihan na lang natin itong 2, i-multiply natin dito sa 21. Negative 21 times 2, this is negative 42. Negative tayo. So kung negative tayo, malamang negative at positive yung partner dyan. Yung nasa gitna, negative 11x. Yung nasa gitna, negative sign. Therefore, dapat ito ay bigger number or greater value. So, anong gagawin natin ngayon? Gawa muna tayo ng bahay-bahay. So, meron tayong x sa dalawa. Yung ginawa nating bahay-bahay, meron tayong operation dito na negative at positive, subtraction and addition. Ito ba? Subtraction at addition. Ngayon, hanapan natin itong si negative 42 ng mga factors. Yung mga factors dito kung saan dapat yung ating difference tayo kasi negative. Ay, hindi yan siya na negative. Itong nasa gitna, negative 11x. Dapat yung difference natin ay 11. So ngayon, since yung nasa gitna ay negative, therefore yung bigger number natin, yan yung negative. So ano ba yung mga factors muna ni 42? We have 42 times 1. Ano pa ba? 14 times 3. Itong si 14 times 3. Kung kukunin natin ang difference dito ay 11. Again, saan natin ilalagay yung may pinakamalaking value na 14? Anong ilalagay natin dyan? Yung negative sign. So ngayon, itong negative na ito or minus 14, dito natin ilagay si 14 sa may minus. Tapos yung 3 ay dito na sa kabila. Ano ba ang next natin gagawin? Okay? Yan na ba kaya yung sagot? Hindi pa. Huwag kalimutan na itong si 21 ay minumultiply natin sa 2 na yan, na coefficient ni x squared. So therefore, ang 2 na yan, yung coefficient na 2 sa x squared, yan ay pang-divide natin dito. So, x minus 14 divided by 2. Si 14 divided by 2. Ma-divide natin yan siya. So, we have x minus 7. Yung sa kabila, si 3 over 2. Ma-divide ba natin yan? Hindi. So, yung 2 na pang-divide na 2, ilagay natin yan sa katabi ni x. So, therefore, this is 2x plus 3. Okay? Therefore, ito na yung sagot sa ating number 3 kung mag-factor out tayo. Yan na yung sagot. Next, number 4.
Paano naman kaya kung 8? Ganun pa rin. Yang 8 na yan ang i-multiply natin dito sa 3 and we have positive 24. Kapag positive, so dapat positive lang. Pero yung nasa gitna natin ay negative. Therefore, pareho tong negative na i-multiply natin. So, bali yung bahay-bahay natin, i-expect natin na parehong minus sign yung ating nasa kada bahay-bahay natin or yung parenthesis, yung dalawang parenthesis na gagawin natin. Una, hanapin muna natin yung mga factors ni 24. Okay, yung mga factors ni 24 na dapat ang total ay 10. Parehong negative pero dapat 10 ang total. 24 times 1, ang total ay 25. 12 times 2, ang total ay 14. So, ano pa ba? 8 times 3, ang total ay 11. So, we have 6 times 4, ito, ang total ay 10. So, ito yung gamitin natin, magbahay-bahay na tayo. Magbahay-bahay tayo, parihong merong x. Parihong merong minus, wait, pangit yung pagka-drawing ko. So, meron tayong dalawang bahay-bahay or dalawang parenthesis. Parihong negative. Isulat na natin itong dalawa na we have 6 and 4. So, itong 8 na coefficient ni x squared, yan yung pang-divide natin sa 6 at ni 4. So, therefore, this is x minus 6 over 8. I-list natin yan by finding the greatest common factor which is 2. So, therefore, this is 3/4. Tapos yung x minus 4 over 8 and this is 1/2. Ganun pa rin yung gagawin natin. Yung 4 na yan ay pang-coefficient ni x. So, we have 4x minus 3. Again, itong denominator na 2 magiging coefficient ni x. So, we have 2x minus 1. So, ito na yung sagot dito sa number 4. Now, let's do multiplication of binomials. I-double check natin ito kung yan bang number 4 yung sagot natin sa next na video. Doon tayo sa multiplication of binomials. Asa na ba to? Yan naman yung i-multiply natin. Itong mga binomials naman to. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.